Welcome back to our podcast, Life to the Full with David. and Joe. Okay, so we're now on our episode 6. Yes. Ang Matagal-tagal title? yung huling episode na ginawa Yes. natin. Dahil na busy sa mga ganap. Pero yung Yes. title natin for this episode is Hope for the Youth. Yep. Ang tagal nang gusto i-topic ni David to. Mm-mm. And actually medyo very timely din kung paano lang din yung sa mga Sakto. nangyayari. Yeah, sa mga recent happenings sa kabataan ngayon. Kaya naisip namin, okay, ito na talaga yung next nating topic. Mm. But before that, okay, introduction. Yes. What is the highlight of your week? Highlight of the week? Sa akin, highlight of the week sa akin, yung emphasis na hindi na talaga ako bumabata. Dahil Oh. recently na Sobrang hospital recent ako. kahapon lang yun. Na hospital dahil sa sumakit yung sa balikat, tas ayun, based sa results ang result ay hindi ka na bumabata. In short, yung diagnosis In niya short. parang paragraph eh. Pero, Yeah. ayun. Kaya balik pagiging PT na naman si Ma'am Jo. Pero siya na. Okay, so sa akin naman, ang highlight ko for this week is yung pauwi natin ng camping Mhm. days before this. Yung kumain tayo sa restaurant. Kasi parang ang saya lang sa akin na nakakapag-try tayo ng ibang food outside Mhm. other than yung mga palpak kong luto sa bahay, ganyan. Kasi parang for the longest time, madalas kaming sa bahay lang kumakain o kaya kapag lalabas kami, nagbabaon pa rin kami ng food. Siyempre, tipid tips yun. Pero itong season na to, nagtatry lang din kami mag-travel tapos mag-explore ng iba't ibang klaseng food. So, Alright. Yan. Okay, so for for our main topic today, focused kami for the youth, specifically the hope for them. yeah, hope for the youth. Siguro gusto namin simulan to by talking about how we see the youth today. So, syempre dahil 31 years old na kami pareho, alam namin na hindi na kami yung next generation or younger Mhm. generation. Which medyo hindi ako sanay sa ganun dahil madalas ako talaga yung pinakabata. Pero kailangan ko tanggapin, okay, older generation na kami. So, as millennials, so ngayon, ang new generation na is yung Gen Z at saka yung Gen Gen Alpha. Alpha. Pero yung sabi ng ibang mga ranges, pasok yung 1995 sa sa Gen Z. Pero Mhm. nagpipiling lang ako. But anyways, ayun. Siguro yung POV ko for this is, as a previous professor for 8 years, I've encountered lots of students from first year college to fourth year. So, ganun yung age range na nakahawakan ko. And through time, mapapansin ko talaga na kahit next year lang, medyo malaki na agad yung pinagbago ng behavior or yung mga uso, yung mga pananalita ng mga students. So, ang bilis ng change. And nakikita ko lang din na kung paano yung nagta-transition na yung mga estudyante ko before, ngayon sila na yung nagsasabi na, hala ma'am, hindi kami ganun dati. So parang umaandar sila, di ba, first year Mhm. hanggang sila na yung magtatrabaho, tapos makakahawak ulit ako ng mga mas bata. And sobrang diverse talaga yung mga behavior, attitudes ng mga students. Nag-iiba-iba talaga kahit within ilang years Kahit lang. within their generation lang. Mhm. So, amazing. And siguro yung top of my mind ko, ito talaga yung reality that I face every day before as a professor na madami talaga sa mga estudyante na babae o lalaki man, either mahalata mong emotionally neglected sila ng parents nila or emotionally abused. Mhm. So, halata sa kung gaano sila ka-anxious kapag kausap mo, kung paano rin sila nagsisik ng attention sa iyo as a professor. Kaya parang madalas feeling nila sa either ate or ginagawa nila akong nanay. Mhm. Which is a real need ngayon sa mga estudyante na emotionally because they're looking for that coming from their parents and nahahanap nila yon sa school. Kaya which can result to different types of behavior. So kitang-kita ko kapag yung mga estudyante yan medyo mayroong depressive symptoms and the like. So yun yung medyo negative na nakakasad pag may encounter mo on a daily basis. Yeah. Positive note, ang mature nila emotionally, like very aware sila sa kanilang feelings. Yun talaga yung strengths. Mhm. Tsaka very aware sila sa mga intention ng mga tao sa paligid nila. So far, yung mga observation ko na, kasi yung mga feedback nila sa akin, madalas sinasabi nila na, we really know ma'am, kung kayong mga professor namin, if you really love what you're doing, it Mm. shows.
So very big sila on the intention of the people around them. Kaya hindi Mm-mm. talaga sila basta-bastang maluloko. Yeah. Even sa mga workplace na mismo yung generation nga nung sa ngayon na nagwo-work na. Yes. Yun, very big sila doon. Kaya nga madalas sila yung talagang parang ilang months pa lang aalis na. Bumaalis na. Kasi parang nakita Oo. agad nila na nakikita agad nila yung parang baho ng sistema. Kaya nga minsan kapag yung mga kakapasok lang sa workforce ng mga naging student ko before, lagi nila sasabihin sa akin na, ma'am, ang toxic, ganyan, ang toxic ng workplace. Pero sinasabi ko lang talaga sa kanila na sa totoo lang walang hindi toxic na workplace, pero you just find a place where for you magiging worth it pa rin yung contribution mo. Or if too much na yun sa'yo, sige, kapag nag-compromise sa integrity mo, pwede ka naman ding mag-resign. Yeah. Sa akin naman, personally, kung paano ko nakikita yung generation, Gen Z or Gen Alpha, lagi kong kinikwento rin yun, di ba, na for me, grabe yung nila, yung parang for me, limitless yung possibilities nung potential nung generation ngayon. Yeah. Kasi as in, grabe yung talent, grabe yung skills, as in very diverse yung, magugulat ka na at a very young age, high school or even college, ganun na siya kagaling sa paggawa ng content or whatever. Time ko, hindi naman ako ganun. Even sa amin lang na, kunwari computer engineering students. Tapos nakikita ko yung mga parang project nung generation ng IT ngayon na parang grabe, hindi ganyan ka-excellent yung ginawa ko nun dati, pero parang gandang-ganda na kami nun. Sobrang limitless yung limitless and endless yung possibilities na kaya nilang gawin. And yun talaga yung strengths kasi sobrang daming options, sobrang daming access sa information, sa skills or whatever. Ang daming ways para mag-grow. Naalala ko nga yung, 'di ba sinabi ko nga hindi ko malala kung anong event doon sa Kubo na may wall doon na magsusulat ka ng water. For context, yung Kubo sa church namin yun. ano yung message mo doon for the youth today? Ang pumasok sa isip ko noong time na yon is, ang sinulat ko ay, never let anyone define who you are. Not even your closest friends, your peers, not even your parents, and not even yourself yung magde-define kung sino ka. Not your past. Si Jesus lang talaga. And parang ang pumasok kasi sa isip ko, paano kung nandun ako sa situation na as in, ang daming pwede kong gawin. Or ang dami kong pwede akong maging. Sino kaya ako dito? So, kaya for me, nung paglaki ko, parang unti-unti na-build sa akin yun eh. Dahil syempre din sa environment, sa family, kahit pa paano, as early as possible, na-build ko sa sarili ko na ito talaga ako, ito yung skill ko, ito yung gusto kong maging. Kahit na maraming pwedeng possibility, parang clear sa akin na ito lang talaga muna yung gusto ko. Mayroong focus talaga. Na-focus ko. Tsaka, clear sa akin na ang papakinggan ko lang, at least yung parents ko, kasi alam ko sila yung nag-ano sa akin kung ano talaga yung best for me. Tapos hanggang sa naging focus siya dun sa ano talaga yung gusto ko. Tapos hanggang eventually, na ano ko na lang din na si Lord talaga yung magde-define kung sino ako. Yeah. So, kaya yun yung sinabi ko nun. Limitless yung possibilities na kaya nilang gawin. On the good side and on the not so good side is dahil yun nga limitless yung pwedeng mangyari. Malaki talaga yung chance na maligaw kung saan mapunta. Hindi naman ibig sabihin na marami ka nang napuntahan or marami kang pwedeng puntahan is good na yon. Yeah. Hindi rin always good yon kung hindi ka rin very sure of who you are talaga. So yun. That's so true. Pero intro pa lang yun. Intro wala pa to Madami talaga may ebas dito. yung isa lang, sorry, naalala ko, isingit ko na isa sa napansin ko sa mga students before, yung common sa kanila kapag hinihingi ko yung feedback nila in terms of how they want the subject or classes to be done, how can I improve the next semester and all that. Very big sila on wanting to be seen. Kaya napaka-importante sa kanila yung feedback mo as a professor for me, it goes also for parents na kumaga
nagme-make sense yung ginagawa ko, parang ganun. Sinasabi mo talaga sa akin how well I'm doing or saan yung area na pwede akong mag-improve. Kahit yung mga interns na nahawakan ko before, yun talaga yung pinakagusto nila. They want to be seen. And ako rin naman, ganun ako, di ba? Parang ngayon ko lang din nga na-realize, sana may ganun din yung binigay sa akin na approach ng mga professor ko before na mas specific instead of parang blanket, parang generalized palagi yung feedback sa mga sa class performance and all that. O kaya parang dahil dati yung ang tawag doon, yung culture talaga is, okay na yan, basta pumasa. Yung ganong mindset ng general, Yeah, parang mas motivated sila to work harder and improve on themselves if they feel like you really know them or for the very least you try to know them. Mm-hmm. Kaya how the world perceives the youth, madalas yun talaga yung parang very sa akin na ano ba yung term? Parang offended ako for them na madalas kasi talaga kung hindi siguro 100% ng tao, as in so majority talaga ang tingin sa kanila is mentally weak or basta weak in general, na parang ano ba tong mga to, parang ang bilis sumuko or ang bilis. Pero for me, parang throughout the years na naisip ko, hindi nga sila mentally weak eh. Sila nga yung mentally strong. Kasi imaginein mo yon na at on a very young age, kaya mo nang i-acknowledge yung emotions mo. Kaya mo malaman kung mentally okay ka o hindi. Siyempre may mga outliers na sasabihin natin na yung iba parang ginagamit na lang yung ganon, yung mental pop health. Psychology. Oo. Pero Kasi, hindi mo rin pwedeng sabihin na lahat sila ganon. Very aware, very emotionally aware sila. And that for me is a strength na hindi mo maiko-compare sa ibang generation. Kasi sobrang hirap nun eh. Even nga yung adults eh. Hanggang ngayon, struggle yun for many people kasi nasanay tayo na yung emotions as in tinatago lang or ginagawa ng ibang way. To cope. Oo, to cope. So for them, grabe yung misconception sa kanila na mentally weak sila. I would say na kung paano lang din kasi talaga yung hirap na parang ito try to imagine lang din na kung student ka, tas makita mo from YouTube, from TikTok, from any content na etong taong to, same age mo, tas successful layo na. na nung narating. So, hindi mo may iwasan na mag-compare. Especially nga kung bata ka pa, hindi mo may iwasan na gawin talaga yun. And nung time namin, tas nung time natin before, hindi talaga ganun, kahit na may social media na nun, hindi pa ganun ka as in rampant na socially yung talaga kita yung mo mga talaga tao. yung buhay ng ibang tao. Ngayon kasi sa mga stories pa lang, as in halos everyday alam mo yung kinakain, alam mo kung saan pumupunta. As in even makita mo na grabe yung family na parang mukhang masaya. So, True. as in yung everyday thing na ganun na mangyayari sa kanila, grabing yun, magiging effect nun sa kanila in how they think. So, parang imagine the ability to understand yun yung downside nun. Parang naiintindihan nila eh. So, parang nasasaktan sila na, or parang nilolong nila yon na ganun yung mangyari. Tapos even yung possibilities nga, pwede akong maging TikToker, pwede akong maging content creator, YouTuber, hindi nila ako magtatrabaho, hindi nila ako mag-graduate. For me, mas mahirap yun. Which actually puts us, yung older generation, to a greater responsibility of supervising them. Actually, kaya namin ginagawa itong podcast na to. Ito yung way namin to actually parang help to really see lang din na merong positive side pa rin yung social media. Hindi lang kami nagbibigay ng positive content sa inyo, pero parang even how to discern what to choose or what to listen from, yun yung hope namin ni David na ma-impart namin sa kabataan through this podcast. Kasi nga, sobrang daming content dyan, pero kung hindi naman ngayon para sa'yo or hindi naman talaga yun yung buhay na para sa'yo, then magpupunta ka doon sa cycle na comparison lang talaga doon. Kung i-compare natin sa older generation, nung time nila, ang way of comparison nila is kapag nakakita ng magazines. Ayun, oo. So, parang gets. May ganun na rin. May ganun na rin talaga. Hindi lang nila aminin na may ganun silang mindset na, ito, gusto kong ganito. So, ibang form lang siguro dati, pero still, ngayon kasi, ang talaga is, dahil sa social media, mas kaya nilang i-express. So, sa social media, makikita ng mga tao na marami palang ganito yung problem sa mental health.
Nung time nila, walang way na ganun. Pero still yung mga situations na halos pare-parehas din talaga. Yeah, so in short, parang sa age talaga ng social media for the youth ngayon, it's very important na as there are just so many voices around you, literally, and yun, yung sa screens natin, to know which voices to listen from lang. And in that process, to find your own voice also. Sabi nga ni James Caraan, di ba? Ayun, mahanap mo yung own voice mo. And part yan ng maturity sa kanila. And yun talaga yung hope namin din sa kanila. Kasi hindi naman namin sobrang dinidemonize din yung social media. Kasi may proper way and responsible way talaga of using it. And ayun, so ako naman, I think how the world perceives the youth is, yung sabi ko sa'yo kanina na, ang madalas na comment ng mga matatanda ay, walang alam sa hirap ng buhay. Ganon na parang, dahil for them, how they define yung hirap ng buhay sa kanila, meron silang own definition, syempre, more of, kung economical, syempre physical labor, para sa kanila yun yung mahirap. O kaya yung mga mas matatanda pa na, buti nga walang gera ngayon, di ka umaakyat sa puno. So parang ganun yung definition ng hard ng mga older generation. And it is so easy for others, hindi naman lahat ng older generation, no? Pero it's easy for some people na sabihin na walang dinadanas na hirap yung kabataan ngayon. Kasi sobrang close sila dun sa idea nila of hard. Pero for me, parang medyo in between kasi tayo ng Gen Z talaga, 'di ba? Tsaka nung yung older sa boomers. Oo, sa boomers. Kaya parang kita natin may hints of us sa millennials na hindi lang physical yung hirap hindi lang 'yun. Minsan nga mas kakainin ka pa ng ng mental health battles mo, ng struggles mo. And to say na wala silang alam sa nahirap sa buhay. Sobrang out of touch lang talaga nun. Ibig sabihin wala ka masyado nakakausap talaga na kabataan. For those people na sinasabi na wala nang parang hindi kaya or hindi naranasan yung hirap ng buhay. Imagine mo to bear that kind of thinking. Hanggang ngayon na yung hirap na naranasan mo nun is sobrang hirap. Ibig sabihin meron kang mental na dinadala hanggang ngayon kasi parang grabe yung hirap na na yon. So ibig sabihin mo ba na ganun yung thinking mo na hindi ka nahihirapan kasi hindi mo nga siya let go eh. So ibig sabihin yung situation na ganun, mahirap yun sa'yo kasi hanggang ngayon dinadala ko pa rin, hindi ko nga kayang i-let go eh. And minsan parang alam mo yung parang ang sama lang pag nakikita ko na, so gusto nyo maghirap din sila ng ganyan? Oo, parang magsimula mamuhay kayo sa kuweba. Di ba nga kaya nga huwag kayong mag-ano ng yung nabibili sa Lazada na na lighter, dapat marunong kayo. Mag-ano kayo ng kahoy, magsiba kayo ng kahoy, ganun. Na parang grabe naman yun na parang sobrang backwards talaga nung ganung mindset. Hindi mo naman kasalanan kung nag-advance na yung technology. So we have to admit na as the generation go by, merong ibang level of difficulty kung paano mamuhay. Yeah. Pero it doesn't mean na etong generation na to suffered the hardest than the other one. We have a different kind of hard. And ang sad din kapag madalas parang sinasabi pa natin sa kabataan, parang galit agad tayo kapag yung thinking na, yan kasi mas naniniwala sa mga influencer yan eh. So have we stopped to think why? Why mas tiwala yung mga kabataan na yon sa taong napapanood nila sa social media kaysa sa'yo, ikaw nakasama nung batang yon. So for them, hindi trustworthy yung tao. Syempre, ba't kita papakinggan kung hindi ka nagli-lead by example? Kaya parang meron ding reason bakit sila sobrang into following the footsteps of influencers online. Kasi nga, parang ako rin, parang yun sa atin bilang may mga pamangkin, ganyan na, are we leading them by example? Are we gaining their trust in the first place? Para ikaw yung tingnan nila. Para tingnan nila na ifa-follow ka nila. So, ayun, hindi naman namin sa sobrang kinokondem yung mga matatanda. Sa amin din to kasi kami na older generation ngayon. Pero really something to think about. Yun talaga, very big sa kabataan, yung trustworthy people. Nakikita kasi nila. Minsan meron talaga silang alam nila intention ng mga tao. Siguro dahil sa experiences din nila. So, paano ma-explain yung mga boomers na naniniwala sa mga media? Sa mga AI. Naniniwala sa ABS, sa GMA. Actually. May sinabi nga ngayon na wag na daw tayo minsan wag na ka na rin mag-worry sa social media use ng kabataan. Mas mag-worry daw tayo sa social media use ng mga matatanda. Kasi sila na yung victim ng mga nagpe-perpetuate ng mga fake news eh. Kaya bantayan nyo rin mga magulang nyo. Kung yan. Kung nag-ano ng AI. So, di ba yung naisip nga natin kanina na pagbaliktarin mo yung situation, ilagay mo yung a person na hindi lumaki on a technology
setup. Ilagay mo siya dun sa group of mga bata na lumaki sila na may mga iPad na. 2 years old pa lang. Sobrang layo pindot. ng ano tawag doon, ng familiarity dun sa usage of gadgets. Yeah. Na parang sa isip natin, dapat nga mas kaya mo yan eh. Pero dahil hindi nga naman sila nasanay doon talaga, hindi naman sila ganun lumaki yung doon, hindi siya environment talaga, nila. hindi siya maging intuitive sa kanila. So, True. goes both ways talaga. Yeah. You can't ask for someone to learn a skill without them having to experience talaga something that would help them gain that skill. So kung gusto mo biglang matuto sa buhay yung anak mo na biglang marunong Doon mo siya palakin. gusto mong marunong na agad siya magluto o kaya pero nung bata hindi mo naman tinuruan. So bakit ka nagde-demand ngayon na matutunan niya yun on his or her own, 'di ba? So yun talaga. Very important yun. The good thing lang din doon, makita mo lang din talaga na as human beings, wired talaga tayo to survive. So kung yung dati yung mga Neanderthal na mga Homo sapien na lumaki sila, sila gano'n, na-survive sila. Okay. Para mabuhay, try nga natin paano ng apoy. Tapos eto sa giyera, as eto sa panahon ng martial law, as eto sa panahon ng ganito, ng technology. Ngayon, yung mga lumaki ng pandemic. So, parang may ma-amaze ka lang din kung how we as people can survive. Human nature Iba-iba talaga nga lang yung kung papaano nagsurvive. So yan, balance lang din natin. Yung mga extreme sides na nakikita rin natin in today's generation. Siguro, pinaka-observation ko bilang tita dun sa mga mas bata kong pamangkin, talaga, ang dami talagang weirdo tsaka creepy kasi na nakukonsume nila na content online. Kaya mahilig sila nga dun sa mga brain rot, diba? Yung mga tungtong sahur na yan, yung parang kahit ako babangungutin doon. Pero weird na yung mga pamangkin ko, ba't sila natutuwa doon? So parang nasasad ako dun sa mga 8 years old kong pamangkin na dati Mr. Bean lang eh. Parang yun yung brain rot namin ni Mr. Bean. Nun, na yun, parang pinapagalitan na tao. Huwag nga kayo manood dyan, nagiging kayo eh. Di nagsasalita yan, tsaka nung ginagawa. Pero grabe talaga yung mga tungtong sahuro. Hindi ko maintindihan yun, pero yung mga skibidi na sinasabi nila, ganyan. So yun, parang brain rot. Parang for me, unlike ko naman sinasabi sa kanila na hindi talaga masasanay yung brain mo na mag-think if palagi ka lang amused. Kasi yun yung ibig sabihin ng amused, di ba? Pag amused ka, walang musings talaga. Like, hindi ka nag-iisip kapag in-entertain ka lang ng gadget. So, very sad na nagiging ganun yung behavior nila minsan. Parang, for me, weird na yun O, baka medyo sa mga mas batang generation, sabi nila, ay, sobrang toxic. Toxic tita. Pero, weird yun sa akin, yung mga sobrang brain rot. Tapos, yung nakikita ko sa TikTok na kung paano lang din nila sobrang ginagawang relative yung truth. Na parang lahat naman totoo. Depende lang kung I have my own truth. So, medyo malabo yun kung lahat totoo. And hindi man lahat ng tao mag-agree sa amin dito, pero syempre, disagree kami dun sa statement na I have my own truth. Because for us, ang truth, hindi siya subjective, hindi siya relative. There is an absolute truth that exists out there. Ito na lang, siguro para mas madaling maintindihan ng iba. Imagine, di ba, na kung based lang sa emotions mo, yung lahat ng decisions mo sa buhay. Kunyari, may utang ako sa'yo na 500 pesos. Tapos binigyan kita ng 50 pesos. Para sa akin, ito yung truth ko na malaking value na to kasing amount na rin to ng 500 na inutang ko sa'yo. So, tanggapin mo yan. Because that is my truth. Ano mangyari sa mundo kapag ganun, sobrang chaos siya, 'di ba? And in some sense, merong ganun na sa atin ngayon na or even ang sa hirap. Even sa sabihin, sige, punta tayo sa mas malalim. Sa pagbibigay ng forgiveness. So, kung yung feelings mo, yung pagbabasihan talaga in giving out forgiveness. Never, walang magpapatawad sa atin. So, sa pamilyang ito. Imagine niyo yung mundo na ganun. Na walang forgiveness. Yes. Or even not hindi siya sa walang forgiveness, but magpo-forgive lang depende lang sa nararamdaman. So, hindi talaga siya mag-end up well. Chaos talaga siya. So, for us, yun yung hope namin na somehow ma-open din yung eyes ng mga kabataan ngayon na there is an absolute truth and it's not about just the rules. Kasi pag sinasabi natin na merong truth talaga na dapat sinusunod para sa kanila, ay, ayaw namin yan, rules lang yan. Ano lang kayo, parang gusto nyo lang kaming i-cage, gusto nyo lang kaming ikahon. Pero pag nakilala nila na yung truth is not just a set of rules, it's a person. It's Jesus himself.
na hindi namin syempre madidiscuss sa podcast na to, pero yun yung hope namin na makilala ng mga tao yung truth personified, which is si Lord lang. Yes. And the rest will really fall into place. Pero yun yung stand namin doon. Hindi relative ang truth. There is an absolute truth that exists, and the Bible has the absolute authority. Sa mga naniniwala, syempre, para sa amin naniniwala, that is the absolute authority over our lives. The same with Jesus being the absolute authority over our lives. So, ayun, extreme. Ikaw, ano sa tingin mo yung isa pang extreme ng mga kabataan ngayon? Wait lang, nakalimutan ko. Wala akong maisip. May sinabi Naisip ka na na ba ako kanina kanina? eh. Ano nga ba Yung yun? maalala. Sa technology? Sige, wag na. Sige. Wait, Sige. technology. Meron na akong iniisip kanina bago tayo nakat. Sige, go. Shit. Relative truth. Technology. Sige. Ito. Game. Sige, go. So, ayan. For me, extreme side, yun nga, dahil especially for generation or mga bata na high school na ngayon or college ngayon na lumaki sa gadget. Di ba may share ka nun sa akin dati na kung palaging ang yung mata nila is nasa gadgets, parang ang nangyayari is nagiging boring sa kanila yung actual interaction. In real life. Parang naisip ko lang din na in technical terms, yung screens kasi is hindi ako super sure, pero alam ko yung minimum na frames per second sa screen is 30 FPS. Or basta parang ganon. 24 kasi yung sa cinematic eh. Okay. Pero parang sa mobile phones, parang 30 frames per second. So, alam ko, mas mababa pa ata doon yung, hindi ako sure basta hindi yun yung sa kung paano yung nakita ng mata. So, parang imagine, ngayon nga, mas mataas na nga yung standard ngayon na may 60 FPS. As in, grabe yun, smooth yun pag ginanon mo. Meron pa higher, 120 to 40. So, kung ganun palagi yung interaction, as in for me, sa akin, kunwari, 60 FPS na yung phone ko, kaya yung sa iPhone, 120 FPS. Pag lumipat ako sa phone na 30 FPS, parang ano ba to? Parang bakit ang bagal? Ang bagal, oo. Honestly, maarte ako sa ganun. So, ayoko na agad. So, lalo pa sa kanila na hindi sanay talaga sa social interaction. So, kaya talaga madalas sa kanila na parang boring na sa kanila for doing interaction outside of the digital platforms. Yeah. So, yun yung ayaw nilang the bad side, nabobore. yung extreme side ng na parang ano ba to, masyadong boring, nagkakape lang tayo, nag-usap lang tayo. So, pero may ibang mga kabataan nga ngayon, natutuwa rin ako sa ibang side, yung medyo mas matanda na Gen Zs. Happy ako sa sphere lang ng mga naging student ko na dati kung ang usual na gatherings is inuman. Sa kanila may kape-kape naman ang mga trip nila. So very happy ako doon na marunong na silang ng mag-get together na less yung parang effect na negative sa mga katawan nila kasi hindi na sila masyadong mabisyo. Mas health, kahit pa paano. Mas health conscious sila. May certain group. Di ba yun nga, yung mga na or baka tumatakbo, medical student kasi yung mga hawak ko kaya ganun sila. Nauuso yung mga tumatakbo, nauuso yung mga nagbabike. Yeah. Okay, sige. Ito na. Next, from going sa extreme, syempre doon naman din papasok na ano nga ba yung importance ng older generation for them. Influence ng older generation. Ng mga tao na yun. That would mean kami, millennial, or Gen X, or generation ng boomers. All the more, meron tayong responsibility to them. Kaya rin parang sabi ko nga kay David, nung una sinasabi niya tong topic about youth, parang ayoko pa muna pag-usapan kasi parang wala pa akong masasabi. Pero yung night, this week din yun, na nakita ko nga yung news about yung shooting sa Tacloban, napanood ko mismo yung video ng isang bata na nananaksak sa Cavite. So parang maiiyak na talaga ako nun, kaya nagchat din ako dun sa mga friends natin na, grabe, parang mas nagkaroon ako ng burden, like nagkaroon ako ng sense of urgency to really bridge the gap para sa mga kabataan. Kasi grabe na yung, sabi nga 'di ba, kung hindi mo dinidisciple yung kabataan, iba ang magdidisciple sa kanila. Yeah. So, grabe na yung violence na nalelearn nila dahil unsupervised yung mga sila sa screens, even in real life, yung mga kinakaibigan nila kung hindi mo kilala, ganyan. So, nandun yung burden sa amin na yung paano ba natin may influence positively as the older generation, yung youth today. Yeah, siguro naisip ko lang din, kaya siguro may ganong sa ibang magulang about being lenient sa mga anak nila. Or kasi nung generation natin,
umabot sa point na sobrang namang higpit ng mga magulang sa, ito lang dapat yung mga kasama mo. Yung mga, ano na yan, layuan mo yan mga yan. Yung mga, Hindi yan. mukhang ano Dapat yan, ito mukhang lang. adik yan. Dapat ito lang. May tattoo yan, adik yan. So siguro, parang, alam mo yun, may effect sa kanila na, dapat ayaan sila mag-enjoy, ganyan. Wala namang supervision na at all. Yeah. Which also, on the other side, dangerous pa rin yun. So, kailangan mahanap talaga yung balance na nandun yung supervision at the same time. Meron pa rin tayong boundaries na sinusunod namin. Narinig namin dun sa podcast yung sa life loading na podcast ni Carla tsaka nila Pastor Joe, na kailangan din malaman ng mga younger generation na yung mga older generation have been cycle breakers already in the past. Hindi siya nagsimula lang ngayon. Meron na yung mga lolo-lola natin, parents natin, may binibreak na sila na cycles before. Yung iba, aware. Yung iba, hindi. Kumbaga, unti-unti lang talaga ng break na, may level of progression. And sa atin ngayon, we also have to honor that na at least yung physical abuse, hopefully for most, 'di ba, na nawala siya kaso naging emotional na abuse naman siya, 'di ba, sa ibang mga bahay. Pero parang yung to bridge the gap between all the generations, parang a greater level of understanding lang din talaga yung required of us, both yung older tsaka yung younger, na tayo bilang mas bata, parang intindihin din natin na hindi naman ganito ka accessible yung information sa mga matatanda dati. Wala masyadong seminars, wala masyadong awareness through social media, kaya rin hindi sila ganun kaalam or maalam sa mental health nila. Ngayon lang din naman siya nagsimula, and kudos talaga dun sa mga 40 pataas na kahit establish na yung values nila, establish na talaga sila sa mga paniniwala. Dahil pinapakita ngayon yung mga improved study na ganito dapat yung awareness natin sa mental health, how we listen to our emotions and all that. Parang tinatry talaga nilang mag-learn naman. Tsaka mag-adapt dun sa latest. Tsaka yun nga, kumbaga kung hindi man karamihan talaga nung time nila is emotionally about mental health. Meron talaga mga ilan na kumbaga sila talaga yung yun nga sabi nga, sila yung nag-start na change na kailangan mangyari, ganyan. So parang alam mo yun, bigyan lang din natin ng leeway yung mga matatanda na hindi talaga ganun kadaling matuto or mag-adapt sa changes. So may ganun talaga mga factor yan. Biologically man or societal man yung factor, pero yun, bigyan lang din natin ng mas konting patience pa and understanding yung mga mas nakakatanda sa atin na hindi masyado pang aware dun sa mga bagay na yun. And tayo naman, yung as an older generation, sa mga mas mabata, paano natin sila sa tingin mo paano tayo mas makapag-extend na understanding sa kanila? Ayun, i-connect ko lang din yun sa yung mga nangyari nga na incidents dun sa mga kabataan. Bilang, I wouldn't say na as in gamer talaga ako. Sobrang casual gamer lang ako. Pero naintindihan ko kung paano yung nag-work yung laro. Yung sinasabi kasi ngayon na bakit sinisisi yung video games. Yun, parang nauulit na nung time natin, ganun na yung ginagawa. Sinisisi yung video games. Bakit nagiging violent? Bakit tayo? Hindi lumaki naman tayo sa GTA 5. Bakit hindi naman tayo nagnakaw ng Nananapak ako doon tapos ko diba? Kotse. Ganun din yung ginagawa ko nun eh. Pero yung difference na kasi talaga is yung part ng communication within the game itself. Hindi naman nag-start yon sa atin eh. Nag-start yon nung medyo lumaki na tayong. Ngayon kasi weird yung nangyayari dahil sa Roblox, ang majority ng players talaga ata is bata. So even as early as ilang years old pa lang, exposed na sila doon. So imagine niyo lang exposing them to that wide range of ages. And bukod sa ina-expose mo sila doon, meron talagang mga people na ang target nila yung mga bata. So doon papasok yung hindi man directly yung video game may problema, pero yung video game yung naging platform to expose them in that danger. So may yung mga pedophile doon, yung napanood nga namin na interview nung investigator, 'di ba? Ang ginagawa doon sa Roblox, mag-start ng conversation or ng chat, parang tapos liligawan, ilulure siya. Tapos hanggang malilipat na sila sa Discord, hanggang meron na silang group chat doon, hanggang yung kulto nga na 'yon,
parang ang nangyayari, meron pa silang preamble hanggang Oo. nakakreate na talaga ng kulto. So for me, parang isang user na inaano yun. ko lang yung picture na ako bata ako. Ganun yung Mm. nababasa ko. Para kasi siyang para siyang exclusive thing na, uy, grabe, Angas napunta ako neto. dito na ganito yung na Parang fraternity ba? oo, na Ganun parang yung feels. ang rules doon ay extreme secrecy, ay absolute secrecy. Secrecy. As in nakasulat doon, absolute secrecy. So basta grabe lang talaga yung ganun. Tapos Sobrang kawawa yung parang mga ang bata. nangyayari, sabi nga nung nag-interview na ano yung what's in it for them, ba't sila sumusunod? Sabi nga nung lalaki na napansin niya na ang ginagawa is mayroong point system na pag ginawa mo to, magkakaroon ka ng points, aangat ka sa rankings. Pag sinaktan mo yung sarili mo, pag gumawa ka ng ganitong crime or whatever. Yeah, sobrang So, scary. as Ang in, dark. Grabe. very sad lang din talaga. And yun nga, yung roles natin doon as older generation, na nanggaling din naman doon, na naglalaro din naman dati, or even ngayon yung mga naglalaro, we have to be then for them, There for them. protective of them, Mhm. vigilant. Kumbaga, parang alam mo yun, Mhm. hindi mo pwedeng i-defend or parang i-justify na tayo nga lumaki tayo sa ganyan na violence eh. Parang just to say that, parang ikaw na rin yung generation before you na kami nga binubugbog kami ng tatay namin eh. Yeah, okay Pero naman okay kami. naman kami. So parang Yeah. sinasabi mo lang na Talaga ba? expose nga Okay kami ba dyan kayo? eh. Binabato nga kami ng teacher namin eh. Mm. So, hindi ibig sabihin na ganyan yung nangyari sa'yo tapos turned out okay ka. Na Ganun dapat na rin sila yung okay magiging din. ganun. Again, If iba-iba mali yung... siya, yeah, like if it's wrong, then it's wrong. Yeah. Kung maglalaro man sila ng violent games, siguro meron pa ring restrictions. Especially if meron siyang adult interaction. Yun talaga yung very dangerous doon. Ay, So, true. ayun. Yeah. And yan, lastly, so bridging the gap. Kanina no, pinag-usapan namin sa coffee shop, paano ba natin i-bridge yung gap na yung older and the new generation na hindi naman talaga tayo yung naglalaban dapat. Hindi po. Parang paano ba natin mabibridge yon? And na-lead lang kami ni Lord doon sa verse from Joshua 1:2-3. So, ano siya, context lang, parang si Joshua tsaka si Moses, it shows si Joshua yung new generation, Younger. tapos si Moses yung older generation. And dun sa mga hindi alam yung story na si Moses, siya yung nag-lead sa mga Israelites, pero in the end, hindi siya nakapasok sa promised land. Yep. Nakita niya lang from afar. Mm-mm. Pero yung generation na ni Joshua, yung nakapasok. So, parang, ang ganda ng verses nun, from Joshua 1:2-3, tsaka 5-6. 5-6. Tingnan nyo, sabi ni Lord dito, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses, or parang just as yung Dun kung ano sa yung promise older. ni Lord sa older generation. No man shall be able to stand before you all the days of your life, just as I was with Moses, so I will be with you. Parang sinasabi ni Lord na, grabe, nandito ako dun sa older generation and I'm still the same. Faithful pa rin ako sa inyong new generation. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. So even yung promise na yun went Boom. way dun sa older pa sa generation ni Moses. As in, ano siya parang nabibridge yung gap kapag nakita natin na, oo, parang yung generation nila Moses, may katigasan sila ng ulo, ang dami nilang kapalpakan, very stubborn. Pero it doesn't mean na, alam mo yun, wala silang ginawang tama. They still paved the way for the new generation to enter the promised land. And most importantly, nandun yung message ni Lord na just as I was with Moses, or just as He was with yung older generation, nandun din si Lord sa atin ngayon. Mm-mm. And yun talaga yung paghahawakan nating absolute truth. Kasi hindi magbago yun eh. Yeah. Yun yung constant. In a world that constantly changes, going back dun sa umpisa natin na ang bilis magbago ng behavior ng mga kabataan, isang taon lang yung agwat. Pero ang hope natin talaga is that there's someone that's constant, that never changes, kahit anong taon pa. Yeah. 90s, And si Lord yun. 2000s. For us. Saka parang ang dating din sa akin nung word na yun to them is that parang sinasabi ni Lord doon na yung grace that was given to Moses sa generation ni Moses is also the same grace Given that's to us. going to be given doon sa generation ni Joshua, which also means yun din yung same grace na meron yung generation ng boomers.
And the Gen X, sa susunod na millennials, Gen Z, Gen Alpha, or sa susunod pa. Parang ang naano ng picture out ko lang dun is that ibig sabihin, we all needed Jesus. We all needed yung grace ni Lord. Na hindi man ibig sabihin na the boomers ay hindi mentally informed or emotionally ay ibang mas grabing grace yung kailangan nila. Na yung Gen Alpha ngayon na mas emotionally okay. Mas aware sila. Hindi na masyadong konting grace na lang. Yeah. Parang gets we need the same yung grace. same level ng grace is needed for every one of us kasi talagang broken talaga tayo lahat. Yeah, from the very broken start. people in a broken world, and cycle talaga siya na kahit how much you want to break it, if ikaw lang yun, if you would want to break cycles in your own might, nako, you will definitely fail. Yep. But with God, yun nga, yung favorite na verse ng karamihan, di ba? All things are possible with God. So, okay, random recommendations ko for this episode is this. Okay, so yung book na binili namin, Marriage is a Marathon by Anthony Pangilinan and Maricel Laksa Pangilinan. So, bumili kami nung book at saka may workbook siya na sinasagutan namin. So, ginagawa namin ni David, after namin basahin yung isang chapter, madaming activities na that would help us reflect doon sa principles na tinuro nung chapter na yon. Sobrang ganda nito. Favorite din namin yung podcast nito. So, sa mga married couples dyan, you could also check that out. Yes. I think especially for men, dahil kung maganda puput into words yung nararamdaman mo. So, sana, kung sasagutan nyo yan as couple, be serious about it. Sa akin, random recommendation, yun, yung sa pinagcampingan natin sa Tanay Epic Park. So, shout out sa Kadudulans for binudol nila kami. Pero yun, sobrang pleasant nung first time namin na camping experience dun sa Tanay Epic Park. Dahil maayos yung lugar eh. Yung CR, yung kumbaga may sense of comfort na talaga siya rin. And yun yung bagay pa lang sa amin kasi hindi na kami marunong. Tapos hiniram namin lahat lang ng gear doon. Oo, kasi may saksakan kami, may plug, may outlet. Napakadami yung electric fan. So, pero it's a good experience for us. Ayun, so we hope you enjoyed this episode. Our previous episode, ito, click nyo lang ito. Previous episode namin ay tungkol sa Cyber pressure. Kala mo nakalimutan ko. Okay, so we'll see you on the next episode. Bye-bye!